Ninakaw nila ang lahat. Habang nag-aagaw buhay ang aking ina sa isang malamig na ospital, nagpapakaligaya ang asawa ko sa yakap ng matalik kong kaibigan. Pabigat lang kayo. Iyon ang walang awang isinumbat niya bago ako ipinagtabuyan sa malakas na ulan. Pero tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Mula sa abo ng aking pagkadurog, babangon ako para bawiin ang aking dangal. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang babaeng wala nang isusuko? Pabigat lang kayong mag-ina sa buhay ko. Bakit ba hindi na lang mamatay ang nanay mo para matapos na ang obligasyon ko sa inyo? Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Loren. Ang malamig at walang pusong boses ng kanyang asawang si Jared ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Bumaba ang paningin ni Loren sa kanyang sariling mga kamay. Nakaluhod siya sa magaspang at maputik na semento sa labas ng mataas na gated ng kanilang marangyang mansyon. Ang kanyang mga panginginig na daliri ay pilit na pinupunasan ng putik na dumikit sa isang lukot na papel, ang resulta ng ultrasound sa puso ng kanyang ina. Ginugol niya ang huling 5 taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa pamilya ni Jared, nagtiis sa mga pangiinsulto ng kanyang biyenan, nagsilbing katulong sa sarili niyang pamamahay, lahat para lang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pagsasama. At ngayon, nang kailangan niya ng tulong upang dugtungan ang buhay ng nag-iisa niyang magulang, ito ang igaganti sa kanya. Isang makapal na brown envelope ang walang pangingiming inihagis ni Jared sa kanyang mukha. Tumama ang matigas na gilid nito sa kanyang pisngi, bago nahulog at nabasa sa maputik na tubig. I saved you from the slums, Lauren. Malamig na dugtong ni Jared, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang-basang anyo ng kanyang asawa. Binigyan kita ng bahay, damit at pagkain. Binayaran ko ang utang na loob na yon. Tapos ngayon, babalik ka dito para humingi ng kalahating milyon para sa pusong malapit na ring tumigil? You are draining me. Get lost. Pirmahan mo na ang divorce papers na yan at huwag na huwag ka nang babalik dito. Hindi makahinga si Lauren. Tila may isang makapal na pader na gumuho at dumagan sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaglaban na karapatan niya bilang asawa na humingi ng tulong. Ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang mga nanginginig na labi. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang lalaking ito ay isang estranghero na ngayon. Bago pa man siya makabawi mula sa unang sampal ng kapalaran, isang marangyang sasakyan ang huminto sa likuran ni Jared. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay tila nanunodyo. Pilit na ipinapakita ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling pulang sapatos ang unang humakbang pababa, bago tuluyang iniluwa ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na damit. Si Stella, ang babaeng itinuring ni Loren na higit pa sa isang kapatid. Ang kaibigang pinatira niya sa kanilang maliit na inuupahang bahay noon nang palayasin ito ng sariling pamilya. Ngumiti si Stella, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, at kaswal na ipinulupot ang kanyang manipis na braso sa baywang ni Jared. Sa ilalim ng ilaw ng poste, kuminang ang isang malaking kwintas na diamante na nakasabit sa leeg ni Stella. Isang alahas na ang halaga ay kayang bumili ng hindi lang isa, kundi 10 operasyon para sa ina ni Loren. Oh my God, Loren! Look at you! Basang-basa ka! Malambing ngunit nakakalasong wika ni Stella habang nakasandal sa dibdib ni Jared. Ang boses nito ay may halong pekeng awa na mas nakakasakit kaysa sa direktang pang-iinsulto. Tanggapin mo na kasi ang totoo. Hindi ka na nababagay sa mundo ni Jared. Masyado kang nakakulong sa kahirapan mo. Ako na ang mag-aalaga sa kanya, kaya please lang, huwag mo na siyang guluhin. Hinalikan ni Jared ang buhok ni Stella sa mismong harapan ni Lauren,
Isang tahasang pagpapakita ng pagmamay-ari at kawalang hiyaan. Wala nang natira. Ang pag-ibig, ang tiwala, ang pagkakaibigan, lahat ay tinunaw ng ulan at inanod sa imburnal. Nakaramdam si Loren ng matinding pagmamanhid mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilikha ng ingay. Ito ay nag-iiwan lamang ng isang malalim, tahimik at nakakapasong sugat sa kaluluwa. Dahan-dahan, sa gitna ng panginginig ng kanyang buong katawan, pinulot ni Loren ang basang envelope mula sa putikan. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib, kasama ang gusot na ultrasound ng kanyang ina. Pagbangon na niya, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na piraso ng karton sa loob ng bulsa ng kanyang lumang jacket. Ang tiket sa loto na ibinigay ng kanyang ina noong nakaraang linggo bilang simpleng regalo sa kanyang kaarawan. Isang munting alaala na nagbigay ng kakarampot na init sa nanlalamig niyang katawan. Tumalikod si Loren nang hindi nagbibitaw ng kahit isang salita. Ang bawat hakbang niya palayo sa naglalakihang gate na bakal ay mabigat. Tila nagdadala ng posas na gawa sa hinanakit at pagtataksil. Naririnig pa niya ang mahinang pagtawa ni Stella at ang mahigpit na pagsara ng gate sa kanyang likuran. Tuluyang nagkukulong sa mga demonyong sumira sa kanyang buhay. Naglalakad siya sa madilim na eskinita. Walang direksyon, walang masisilungan, nang biglang maramdaman niya ang marahas na panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa. Nanginginig niyang inilapat ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses ng doktor mula sa pampublikong ospital ay tila nagmula sa kabilang mundo. Mabilis at walang sinasayang na oras. Mrs. Loren, kailangan po kayo rito ngayon din. Bumagsak po ang heart rate ng nanay niyo. Kailangan po nating simulan ang operasyon bago mag-umaga. Ngunit kailangan po muna ng depositong pang-ospital para maihanda ang operating room kung wala po tayong magagawa ngayong gabi. Hindi na tinapos ng doktor ang pangungusap, ngunit naiintindihan ni Loren ang nakabibinging kahulugan ng katahimikan na sumunod. Huminto si Loren sa paglalakad. Ang malamig na patak ng ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Nakatingala siya sa walang bituing kalangitan, ang dibdib ay sumisikip sa sobrang kawalan ng pag-asa. Paano mabubuhay ang isang pusong labis ng sinugatan kung ang huling dahilan para tumibok ito ay tuluyan ng aagawin sa kanya? Ang bawat hakbang ni Loren sa pasilyo ng pampublikong ospital ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa lumang bentilador ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng huling pag-asa na hawak niya. Nang makarating siya sa tapat ng silid ng kanyang ina, hinarangan siya ng isang doktor na may hawak na clipboard. Ang mukha nito ay pagod at walang emosyon, isang mukhang sanay na sa paghahatid ng masamang balita. "Doktor, parang awa niyo na po." Pabulong na pagsusumamo ni Loren. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. "Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Nakikiusap ako. Huwag niyo munang itigil ang gamot ni Nanay Rosa." Tiningnan siya ng doktor ng may halong awa, ngunit may kasamang pinalidad. "Mrs. Loren, naiintindihan ko ang kalagayan niyo. Pero kailangan nating sundin ang protocol ng ospital. Wala na tayong sapat na gamot sa charity ward at ang operasyon ay kailangang bayaran bago simulan. We need the deposit now or else we have to let nature take its course." Parang gumuho ang langit sa ulo ni Loren. Humakbang siya papasok sa maliit at masikip na kwarto kung saan nakahiga ang kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ay binabasag lamang ng mahina at tila nahihirapang paghinga ni Nanay Rosa. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang ina ay isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Naupo si Loren sa tabi ng kama at hinawakan ang nangangayayat na kamay
ng kanyang ina. Nay, sorry po, hikbi niya, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa puting kumot. Sorry po dahil wala akong kwentang anak. Sorry dahil hindi ko man lang kayo maipagamot pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, kinuha niya ang kanyang lumang pitaka mula sa bulsa upang hanapin ang kanyang sedula. Ngunit sa halip na papel, isang maliit at makulay na piraso ng karton ang nalaglag sa sahig. Ang tiket sa loto. Naalala ni Loren ang huling kaarawan niya nang pilitin siya ng kanyang ina na bumili nito dahil may magandang panaginip daw ito. Para sa swerte mo anak, ang tinig ng kanyang ina ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Lumabas si Loren ng silid at naupo sa isang lumang bangko sa pasilyo. Sa tapat niya ay may isang maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. Nagbabalita ng huling kaganapan sa bansa. Pagkatapos ng balita, lumabas ang mga numero para sa Grand Lotto Draw na naganap kanina lamang. Ang host sa TV ay masayang nag-anunsyo ng nanalong kombinasyon. Dahan-dahang itinaas ni Loren ang kanyang nanginginig na kamay. Hawak ang tiket na medyo basa pa mula sa ulan. 09, 22, 35, 41, 18, and 52. Isa-isang tiningnan ni Loren ang mga numero sa kanyang tiket. Ang bawat numero ay tila tumatalon palabas ng papel patungo sa kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok ng ilang sandali. Ang lahat ng 6 na numero sa kanyang kamay ay tugma sa mga numerong nasa screen. 335 million pesos. Ang katahimikan sa paligid niya ay biglang naging nakabibingi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang kanyang mga daliri ay tila naging bato sa pagkakapit sa maliit na papel na iyon. Ang halagang iyon ay hindi lang kayang bayaran ang operasyon ng kanyang ina. Kayang-kaya nitong bilhin ang buong ospital. Napatitig si Loren sa kawalan. Ang lahat ng pang-insulto ni Jared, ang pananakit ni Stella, ang pagtrato sa kanya na parang basahan. Lahat ng iyon ay biglang nagmukhang maliliit na alikabok sa harap ng kapangyarihang hawak niya ngayon. Ngunit kasabay ng kaginhawaan ay ang takot. Isang matinding takot kung kanino siya pwedeng magtiwala. Hindi niya napansin na may isang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang lalaki ay nakasuot ng maayos na terno, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata, na puno ng katalinuhan at hindi maipaliwanag na lungkot, ay nakatuon kay Loren. Napansin ni Miguel ang biglang pagbabago sa anyo ng babaeng kanina lang ay mukhang pasa ng buong mundo. Lalakad na sana si Loren patungo sa opisina ng doktor nang biglang bumukas ng malakas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na nagmamadali ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sina Jared at ang kanyang abogado ang pumasok. May dalang mga dokumento na tila mga armas na handang pumatay. Ang mukha ni Jared ay puno ng inis. Tila naiirita na kailangan pa niyang magpunta sa isang maruming pampublikong ospital. Loren! Sigaw ni Jared na naging sanhi ng paglingon ng ilang mga nurse. Tapusin na natin ang kahibangang ito. Narito ang abogado ko. Pirmahan mo na ang divorce papers at ang waiver na nagsasabing wala kang kukunin kahit 1 sentimo sa akin o sa kumpanya ko. Kapag ginawa mo yan, bibigyan kita ng 50,000 pesos para sa pinal na panggastos mo sa nanay mo. Take it or leave it. This is your last chance. Tiningnan ni Loren si Jared, ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang tiket na nagkakahalaga ng higit sa 300 milyon ay nakatago sa loob ng kanyang palad, nakatiklop ng maigi. Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa dibdib ni Loren. Hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito ay ang katahimikan ng isang bagyo na nagsisimula pa lamang mabuo. Ang bawat salita ni Jared ay tila isang maruming basura na ikinakalat sa malinis na hangin ng ospital. Ang kanyang mga mata
ay hindi nakatingin kay Lauren bilang isang asawa, kundi bilang isang istorbo na kailangang bayaran para tuluyang mawala. Ang tseke na nagkakahalaga ng 50,000 piso ay tila isang malaking sampal sa pagkatao ni Lauren. 50,000, Lauren, ulit ni Jared. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Sapat na yan para sa isang disenteng libing kung sakaling hindi na kayanin ng nanay mo. Pirmahan mo na to at tapos na ang lahat ng ugnayan natin. Huwag mo nang hintayin na bawiin ko pa ang alok na to. Naramdaman ni Lauren ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang palad, kung saan nakatago ang tiket na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Hahakbang na sana si Jared palapit upang pilitin siyang hawakan ng panulat nang biglang may isang malalim at baritonong boses ang pumutol sa katahimikan ng pasilyo. Ang pagpilit sa isang tao na lumagda sa isang legal na dokumento sa ilalim ng matinding emosyonal na stress at panggigipit ay labag sa batas. Lumingon si Jared. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit. At sino ka naman? Wala kang pakialam dito. Private matter ito ng pamilya namin. Lumapit si Miguel ng may buong kumpiyansa. Ang bawat hakbang niya sa sahig ng ospital ay may kasamang awtoridad na hindi matatawaran. Abogado ako. At bilang isang opisyal ng korte, hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong uri ng harassment sa loob ng isang institusyong medikal. Kung gusto mong pirmahan niya ang mga papel na, yan, gawin niyo ito sa tamang oras at sa harap ng kani-kanilang legal na kinatawan. Tiningnan ni Jared ang lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang talas ng mga mata ni Miguel at ang maayos nitong pananamit na halatang hindi basta-basta. Dahil sa takot na lumikha ng iskandalo na maaaring makasira sa kanyang reputasyon bilang isang negosyante, padabog na ibinaba ni Jared ang panulat. Fine, magkita tayo sa korte, Lauren. Pero tandaan mo ito, wala kang makukuha sa akin kahit isang kusing pagkatapos nito. Banta ni Jared bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Kasunod ang kanyang abogadong halatang napahiya rin. Naiwang nanginginig si Lauren sa gitna ng pasilyo. Ang lahat ng lakas na itinago niya ay tila biglang naglaho. Marahang hinawakan ni Miguel ang siko ni Lauren upang alalayan ito. Ayos ka lang ba, Mrs.? Dinala ni Miguel si Lauren sa isang tahimik na sulok ng cafeteria ng ospital na wala ng gaanong tao. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng puting ilaw, ipinakita ni Lauren ang nakatupi at basang tiket sa loto. Ang kamay ni Lauren ay hindi tumitigil sa panginginig habang inilalatag ang maliit na papel sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Bilang isang abogado, marami na siyang nakitang malalaking halaga ng pera, ngunit ang makita ang isang babaeng sugatan at tila pinagkaitan ng mundo na may hawak na ganito kalaking kapalaran ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kailangan ko pong iligtas ang nanay ko, pabulong na sabi ni Lauren. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero ayaw ko pong malaman ni Jared ang tungkol dito. Gagamitin niya ang pera ko para lang mas lalo akong saktan. Tulungan niyo po ako, Attorney Miguel. Tumitig si Miguel kay Lauren. Nakita niya ang lalim ng mga sugat sa kaluluwa ng babaeng ito. Ngunit nakita rin niya ang isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Kung ganoon, kailangan nating maging matalino. Lauren, hindi sapat ang magkaroon ng pera. Kailangan nating protektahan ang pagkakakilanlan mo. Gagawa tayo ng isang blind trust, isang kumpanya na magsisilbing tabing mo sa mundo. Tatawagin nating Phoenix Holdings. Ipinaliwanag ni Miguel ang plano. Ang Phoenix Holdings ang tatanggap ng premyo at gagamitin ito upang bumili ng mga ari-arian at stocks nang hindi lumalabas ang pangalan ni Lauren. Sa ganitong paraan, mananatiling mahirap si Lauren sa paningin ni Jared habang dahan-dahang kinukuha ang lahat ng pag-aari nito mula sa likuran.
Pero kailangan mong bumalik sa kanila, Lauren. Babala ni Miguel. Kailangan mong magsuot ng maskara. Hayaan mong isipin nilang talo ka na. Sa ganoong paraan, magiging kampante sila habang inilalatag natin ang bitag. Tumango si Loren. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang dating malalambot na mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gagawin ko po. Gusto kong makita kung paano sila babagsak sa sarili nilang kasakiman. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, muling tumayo si Lauren sa harap ng naglalakihang gate ng mansyon ni Jared. Hawak niya ang kanyang lumang bag na may lamang iilang gamit. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Nagkukunwaring isang taong nawalan na ng lahat ng pag-asa. Bumukas ang gate at ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang babala. Nakatayo sa balkonahe si Doña Carmen, ang ina ni Jared, na may hawak na pamaypay at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Nagbalik ang pulubi. Malakas na pang-uuyam ng matanda na naging sanhi ng paglabas ni na Jared at Stella mula sa loob ng bahay. Akala ko ba ay may pride ka? Bakit ka pa nandito? Hindi sumagot si Lauren. Nanatili siyang nakatungo habang sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Miguel na nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Loren papasok sa bakuran ng mansyon ay tila pagyakap sa isang malamig na libingan. Ang kintab ng marmol na sahig at ang marangyang disenyo ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay tila mga nanunudyong mata na nagpapaalala sa kanyang pagiging pulubi sa paningin ng pamilya ni Jared. Tignan mo nga naman. Ang matinis na tinig ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Bumalik ang aso na bahag ang buntot. Akala ko ba ay matapang ka na kagabi, Lauren? Nasaan na ang pride mo? Huminto si Lauren sa gitna ng silid. Ang kanyang ulo ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Wala na po akong matuluyan, Doña Carmen. Pabulong na sagot ni Loren, pilit na pinatatalas ang panginginig sa kanyang boses upang magmukhang totoo ang kanyang pagkadurog. Wala na po akong pera para sa burol ni nanay. Nakikiusap po ako. Kahit sa kwarto na lang ng mga katulong niyo ako patuluyin, magtatrabaho po ako. Kahit anong utos niyo, gagawin ko. Isang malakas at nakakabinging tawa ang nagmula kay Stella, na noon ay pababang dahan-dahan sa hagdanan habang nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Lumapit siya kay Jared na noon ay seryosong nagbabasa ng dyaryo at humilig sa balikat nito. Sweetheart, narinig mo iyon? Gusto raw niyang maging katulong. How pathetic, di ba? Ibinaba ni Jared ang dyaryo at tiningnan si Lauren mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang isang madilim na kasiyahan. Ang kasiyahang makita ang taong minsan niyang pinangakuan ng pag-ibig na ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Sige, malamig na sabi ni Jared. Maari kang manatili rito hanggat hindi pa tapos ang proseso ng divorce natin. Pero huwag mong iisiping asawa pa rin kita. Mula ngayon, ikaw ang maglilinis ng buong bahay. Ikaw ang maglalaban ng lahat ng damit namin ni Stella at ikaw ang maghahanda ng pagkain. Isipin mo na lang na ito ang pambayad mo sa lahat ng perang nilustay ko sa inyo ng nanay mo. Naramdaman ni Lauren ang matinding paghapdi ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa puot na halos sumabog na sa kanyang dibdib. Ngunit nanatili siyang tahimik. Salamat po, Jared. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, sa oras ng hapunan, inutusan ni Stella si Lauren na pagsilbihan sila. Habang naglalakad si Lauren dala ang isang pitzel ng malamig na tubig, sinadya ni Stella na itumba ang kanyang baso ng pulang alak sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtapon ng likido ay tila isang hudyat ng panibagong pasakit. Ay, sorry. Ang tinig ni Stella ay puno ng kaplastikan. Ang dulas kasi ng kamay ko.
Linisin mo yan, Loren. Siguraduhin mong walang matitirang mantsa sa puting tela na yan. At habang nandoon ka na rin sa baba, pakipunasan na rin ang mga sapatos ko. Medyo nadumihan kasi sa labas kanina. Walang imik na lumuhod si Loren sa malamig na sahig. Nararamdaman niya ang basa at malagkit na alak na dumidikit sa kanyang mga tuhod habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang lamesa. Nakikita niya ang mga paa ni na Jared at Stella sa ilalim ng lamesa, magkadikit at tila nagtatawanan sa kanyang kalagayan. Sa bawat kuskos ng basahan, paulit-ulit na binibigkas ni Lawrence sa kanyang isipan ang isang pangako. Luluhod din kayo sa harap ko. Nang matapos ang gabi, pumasok si Lawrence sa isang maliit at madilim na storage room sa dulo ng kusina, ang lugar na magsisilbing silid niya. Doon, sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, inilabas niya ang kanyang telepono mula sa ilalim ng kanyang manipis na sapin sa pagtulog. Attorney Miguel, pabulong niyang tawag sa telepono. Confirmed na, Loren. Ang boses ni Miguel mula sa kabilang linya ay seryoso, ngunit may kasamang katiyakan. Ang 335 milyong piso ay nasa ilalim na ng Phoenix Holdings. Handa na ang lahat ng dokumento. Bukas, magsisimula na tayong bumili ng mga ari-arian na nakasanla sa bangko na pagmamay-ari ni Jared. Handa ka na ba? Napatingin si Lauren sa isang lumang litrato na nakita niya sa isang kahon sa sulok. Isang litrato nila ni Stella noong panahong wala pa silang pera at puno pa ng pangarap. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit ni Lauren ang litrato at itinapon ang bahagi ni Stella sa basurahan. Handang-handa na po ako, sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang telepono ay nagbigay ng isang nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman. Kung naging maayos ka lang sanang asawa, hindi sana ako naghahanap ng iba. Masyado kang pabaya sa sarili mo, Lauren. Masyado kang boring. Kasalanan mo kung bakit naging ganito ang pagsasama natin. Ang boses ni Jared ay puno ng paninisi habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Sa likuran niya, nakaluhod si Lawrence sa sahig. Tinitiis ang init ng plansa habang maingat na inaalis ang bawat kunot sa mga polo ni Jared. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang respeto niya para dito. Ito ang sining ng pagmamanipula ni Jared, ang gawin siyang may sala sa sarili niyang pagkadurog. Pasensya na, Jared, pabulong na sagot ni Lauren. Hindi inaalis ang tingin sa tila walang katapusang tumpok ng damit. Ang kanyang mga daliri ay namumula na sa init, ngunit mas masakit ang tila tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Susubukan kong maging mas maayos para sa'yo. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Jared bago siya marahas na kumuha ng isang polo mula sa kamay ni Lauren. Huwag na. Masyado nang huli para sa mga susubukan mo. Just do your job as a maid and stay out of my way. Nang makaalis si Jared, naiwan si Lauren na nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang jacket at lumabas ng mansyon, tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakuran ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena. Sa isang madilim at seryosong opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, naghihintay si Miguel. Ang liwanag mula sa lamp sa kanyang lamesa ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang seryosong mukha. Nang pumasok si Loren, agad siyang tumayo at iniabot ang isang makapal na folder. Ito na ang balita mula sa bangko, Loren. Simula ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng katiyakan. Tinanggihan ng 3 malalaking bangko ang loan application ni Jared. Baon na siya sa utang dahil sa mga huling proyektong hindi nagtagumpay at lalo pa siyang nabaon dahil sa mga luho ni Stella. Desperado na siya para sa Gold Lot Project. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Loren habang binabasa ang mga numero sa dokumento. Ang 335 milyong piso
na napanalunan niya ay hindi lamang pera. Ito ay ang kanyang espada. Gusto niyang isalba ang kumpanya niya gamit ang gold lot? Sige, ibigay natin ang gusto niya. Anong balak mo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga sa determinasyong nakikita niya sa babaeng nasa harap niya. Gamitin mo ang Phoenix Holdings, utos ni Loren. Ang boses niya ay kasing talas ng isang patalim. Lumapit ka sa kanya bilang isang private investor. Alukin mo siya ng loan na may napakataas na interest, ngunit ang kapalit ay ang lahat ng natitirang shares niya sa kumpanya at ang titulo ng mansyon bilang collateral. Siguraduhin mong mukhang pabor sa kanya ang kontrata sa simula para hindi siya maghinala. Tumango si Miguel. Nakahanda na ang mga tauhan ko para makipag-usap sa kanya bukas. Pero sigurado ka ba rito, Loren? Kapag pumirma siya, mawawala na ang lahat sa kanya kapag hindi siya nakabayad sa loob ng 3 buwan. Tumingin si Loren sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanteng walang halaga sa harap ng kanyang layunin. Iyon ang plano, Miguel. Gusto kong panoorin siyang unti-unting mawalan ng lahat, katulad ng ginawa niya sa akin at sa nanay ko. Gusto kong maranasan niya kung paano ang mawalan ng masisilungan sa gitna ng ulan. Pagbalik ni Lauren sa mansyon, naabutan niya si Jared na balisa sa kanyang library, tila lito sa kung paano susulbahin ang kanyang mga problema sa kumpanya. Nang makita niya si Lauren na may dalang tasa ng tsa, galit niya itong tinabig, dahilan upang mabasag ang porselana sa sahig. "Get out! Wala kang silbi!" Sigaw ni Jared, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa stress at galit. Hindi kumibo si Lauren. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga basag na piraso ng tasa. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Sa loob-loob niya, alam niyang ang bawat pagmumura ni Jared ay huling hininga na lamang ng isang taong hindi alam na ang sarili niyang kamatayan ay nakahanda na sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kinaumagahan, isang tawag ang nagpabago sa aura ni Jared. Ang balitang may isang misteryosong investor mula sa Phoenix Holdings ang gustong mag-alok ng tulong ay tila isang himala para sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa harap ng kinatawan ni Miguel, kinuha ni Jared ang kanyang mamahaling ballpen at mabilis na nilagdaan ang kontrata. Habang nanonood si Lauren mula sa malayo, nakita niya ang pulang tinta ng ballpen na tila dugo na kumakalat sa papel. Ang laso ng matatamis na salita at mga pangako ng tagumpay ay tuluyan na niyang tinanggap. Ang biktima ay dahan-dahan nang naglalakad patungo sa bitag ng kanyang sariling kasakiman. Ang bawat banayad na tunog ng monitor sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila isang matamis na kanta sa pandinig ni Lauren. Malayo ito sa ingay at gulo ng pampublikong ward na pinanggalingan nila. Dito, ang amoy ng sariwang bulaklak ay humahalimuyak at ang malinis na puting kumot ay tila nagyaya ng kapayapaan. Pinanood ni Loren ang mahimbing na tulog ng kanyang ina, si Nanay Rosa, na matagumpay na sumailalim sa operasyon, ilang oras lamang ang nakalilipas. Dahan-dahang hinaplos ni Loren ang noo ng kanyang ina. "Nailigtas na po kayo," bulong niya, habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. "Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo muli. Pangako ko yan." Ngunit sa likod ng kagalakang iyon ay ang matinding pagod na unti-unting lumalamon sa kanyang katawan. Ang pagpapanggap bilang isang katulong sa bahay ni Jared sa umaga, ang pagtitiis sa mga pang-iinsulto ni Stella, at ang lihim na pagpunta sa ospital sa gabi ay nagsisimula nang kumuha ng huling lakas niya. Sa paglabas niya ng silid, naramdaman ni Lauren ang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mga pader ng ospital ay tila sumasayaw at ang kanyang mga tuhod ay biglang nawalan ng lakas. Isang matikas na bisig ang agad na sumalo sa kanya bago pa man siya tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at kalinisan ay bumalot sa kanyang pandinig. Si Miguel. "Lauren, dahan-dahan." Ang boses ni Miguel ay puno ng pag-aalala.
habang inaalalayan siyang maupo sa isang malapit na bangko. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Kailangan ko, Miguel, pabulong na sagot ni Loren. Pilit na ibinabalik ang kanyang hininga. Ito lang ang tanging paraan para hindi maghinala si Jared. Kailangan niyang makitang durog ako para hindi siya maghanda sa pagbagsak niya. Tiningnan ni Miguel ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya ang itim na bakas sa ilalim ng mga mata ni Loren at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naupo siya sa tabi nito, binibigyan siya ng espasyong huminga, ngunit nananatiling malapit upang maramdaman ang kanyang presensya. Alam mo, nawalan din ako ng kapatid dahil sa kawalan ng pera. Panimula ni Miguel, ang kanyang tinig ay naging malalim at puno ng alaala. Noon pa man, ipinangako ko sa sarili ko na gagamitin ko ang batas para protektahan ang mga taong katulad mo. Ang makita kang lumalaban, Loren, parang nakikita ko ang kapatid ko na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya wag mong isiping negosyo lang ito para sa akin. Nagkatitigan ang dalawa sa gitna ng tahimik na pasilyo ng ospital. Sa mga mata ni Miguel, nakakita si Loren ng isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam ng tunay na pagpapahalaga, hindi bilang isang asawa na kailangang pagsilbihan o bilang isang kaaway na kailangang talunin, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat sa proteksyon. Dahil sa lamig ng aircon at sa panghihina ng katawan, naramdaman ni Loren ang panginginig. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ni Miguel ang kanyang suot na Amerikana at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Loren. Ang init mula sa tela at ang bango ni Miguel na nakadikit dito ay tila isang mahigpit na yakap na nagbigay ng panandaliang kaligtasan sa naguguluhang mundo ni Loren. Magpahinga ka muna rito ng ilang minuto, utos ni Miguel ng may lambing. Ihahatid kita malapit sa mansyon para hindi ka mahuli. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Sa loob nito, naniningkit ang mga mata ni Stella habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang pamilyar na anyo ng babae na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan ilang metro bago ang kanto ng mansyon. Bagaman malabo dahil sa dilim, ang ayos ng buhok at ang suot na lumang jacket ay tila kay Loren. Pero sino ang lalaking nagmamaneho ng sasakyang yon? Pagpasok ni Loren sa kusina ng mansyon, tiningnan niya ang orasan. 2:00 na ng madaling araw. Akala niya ay tulog na ang lahat. Ngunit pagbukas niya ng ilaw, naabutan niya si Jared na nakatayo sa gitna ng dilim. May hawak na baso ng whiskey. Ang kanyang muka ay puno ng hinala at galit. "Saan ka nang galing, Loren?" Ang boses ni Jared ay tila isang hagupit sa katahimikan. "At kaninong Amerikana ang suot mo?" Napatingin si Loren sa kanyang balikat. Sa sobrang pagmamadali at pagod, nakalimutan niyang isuli ang Amerikana ni Miguel. Ang telang iyon, na puno ng amoy ng ibang lalaki, ay tila isang malaking ebidensya ng pagtataksil sa paningin ni Jared. Ang lalaking siya mismong unang nagtaksil. Ang amoy ng alak at ang malamig na titig ni Jared ay tila mga aninong pilit na kumukulong kay Loren sa gitna ng sala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hawak ni Jared ang baso ng whiskey ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa mamahaling Amerikana na nakasabit pa rin sa balikat ni Loren. "Sinong lalaki ang nag-uwi sa'yo, Loren?" Ang boses ni Jared ay puno ng panunuya at pagbabanta. "O baka naman nakahanap ka na ng bagong kompetisyon para sa akin? Isang pulubi na katulad mo, may suot na ganito kamahal na coat?" Naramdaman ni Loren ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ngunit sa loob ng ilang segundo, naalala niya ang payo ni Miguel. Huwag kang magpapakita ng takot. Gamitin mo ang kanilang tingin. Sa'yo laban sa kanila. Dahan-dahang hinubad ni Loren ang Amerikana
Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang pekeng hiya at lungkot. Nakuha ko lang ito sa tambak ng mga basurang itatapon na sa ospital, Jared. Pabulong niyang sagot. Pilit na pinatatalas ang boses ng isang taong nawalan na ng dignidad. Malamig po kasi sa labas at wala na akong pambili ng gamot ni nanay. Akala ko, akala ko ay pwedeng ibenta ito para madagdagan ang panggastos ko. Isang malakas at mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Jared. Inagaw niya ang Amerikana mula sa kamay ni Lauren at itinapon ito sa sahig ng walang pakundangan. Basura. Bagay na bagay sa'yo, Lauren. Isang basurang nakuha sa ospital para sa isang asawang basura rin ang turing sa sarili niya. Pumasok si Stella mula sa dilim, nakasuot ng manipis na pantulog at may hawak na baso ng juice. Tiningnan niya ang Amerikana sa sahig nang may halong pandidiri, ngunit may kaunting pagdududa sa kanyang mga mata. Sweetheart, bakit mo ba pinapansin ang mga basurang dinadala ng babaeng yan sa loob ng bahay natin? Itapon mo na yan sa labas. Di lumapit si Stella kay Jared at hinaplos ang braso nito, pilit na inilalayo ang atensyon ng lalaki mula sa hinala. Nabalitaan ko na nakuha mo na ang loan mula sa Phoenix Holdings. Bakit hindi natin ipagdiwang? May nakita akong napakagandang vacation house sa Batangas. Isang villa na may sariling beach. Bagay na bagay yon sa status natin ngayon. Pero kailangan ng kumpanya ang pondo, Stella. Sagot ni Jared, bagaman ang kanyang boses ay nagpapakita na ng paglambot sa harap ng pangaakit ng kanyang manliligaw. Oh, come on, Jared. Paglalambing ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason. Isang maliit na bahagi lang naman ng loan ang kailangan natin para sa villa. At saka, kailangan nating ipakita sa mga business partners sa Gion na hindi tayo apektado ng mga huling lugi natin. Ang pagbili ng bagong ari-arian ay isang statement ng tagumpay. Isipin mo na lang, yun ang magiging wedding gift mo sa akin. Dahil sa matinding pagkauhaw sa kapangyarihan at ang pangangailangang panatilihin ang kanyang hiya o dangal sa harap ng lipunan, unti-unting naniwala si Jared. Nasilaw siya sa ideya na siya pa rin ang hari ng kanyang mundo. Sige, bibili natin ang villa na yon. At para masigurado ang pondo, isasanla ko rin muna ang mansyong ito sa bangko para sa dagdag na capital. Wala namang mawawala. Dahil sigurado akong malaki ang kikitain natin sa Gold Lot Project. Nanonood si Lauren habang nililinisan ang mga kalat sa sala. Ang bawat salita ni na Jared at Stella ay tila mga pako na itinitusok nila sa kanilang sariling kabaong. Alam ni Lauren na ang loan mula sa Phoenix Holdings ay may mga nakatagong kondisyon na hindi binasa ng maigi ni Jared dahil sa pagmamadali at kayabangan. Nang makaakyat na ang dalawa sa taas, dahan-dahang pinulot ni Lauren ang Amerikana ni Miguel. Maingat niya itong ipinagpag at dinala sa kanyang maliit na storage room. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bombilya, itinupin niya ito ng maayos at itinago sa pinakailalim ng kanyang mga gamit. Amoy pa rin niya ang pabango ni Miguel, isang amoy na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi alam ni Jared, ang bawat desisyon niyang maglustay ng pera ay isang hakbang na mas malapit sa bangin na inihanda ni Lauren para sa kanya. Ang mansyon na balak niyang isanla, iyon ang magiging huling pako sa kanyang pagbagsak. Ang bawat tawag sa telepono ni Jared ng hapong iyon ay tila isang dagundong ng kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng mga utang at ang mga balita tungkol sa mga kinansilang kontrata ay tila mga palasong tumatama sa kanyang huling pasensya. Sa gitna ng kanyang library, nagkalat ang mga dokumento at ang amoy ng alak ay mas matapang kaysa sa karaniwan. Lauren, pumarito ka. Ang sigaw ni Jared ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, punong galit at desperasyon. Pagpasok ni Lauren sa silid, nakita niya ang kanyang asawa
na may hawak na isang puting envelope. Hindi ito ang karaniwang envelope ng kumpanya. Ito ang huling hakbang ng kanilang paghihiwalay. "Pirmahan mo na to," utos ni Jared. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Ayaw ko na ng anumang ugnayan sa'yo. Kailangan kong maging malaya para mapakasalan si Stella. Ang pamilya niya ang tanging makakatulong sa akin ngayon para maisalba ang kumpanya. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating dalawa." Kasunod ni Jared ay pumasok si Doña Carmen, ang kanyang biyenan na may suot na mapanuyang ng ngiti. "Pirmahan mo na, Loren. Huwag mo nang isipin na makakakuha ka pa ng kahit anong suporta mula sa amin. Pagkatapos mong lumagda, gusto kong makaalis ka na sa bahay na ito bago lumubog ang araw. Isama mo na ang lahat ng basurang dinala mo rito." Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Loren. Inaasahan niyang mararamdaman niya ang matinding sakit, ang pagnanais na umiyak at magmakaawa gaya ng dati. Ngunit sa halip na luha, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Kinuha niya ang mamahaling panulat ni Jared, ang panulat na ginamit nito sa pagpirma ng mga kontratang unti-unting sisira sa kanya. Walang panginginig ang kanyang kamay. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa ibabaw ng papel ay tila isang dahan-dahang pagputol sa mga kadenang 5 taon niyang dinala. Pagkatapos ng huling lagda, ibinaba ni Loren ang panulat ng walang tunog. "Tapos na tayo, Jared." Ang boses ni Loren ay kalmado, malamig, at may dalang awtoridad na hindi pa naririnig ni Jared kailanman. "Wala ka ng obligasyon sa akin at lalong wala na akong utang na loob sa'yo." Tumingin si Jared sa mga mata ni Loren. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang takot o pagsamba sa mga mata ng kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang malalim na kawalan, isang kawalang mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Mabilis na kinuha ni Loren ang kanyang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, narinig niya ang panunuya ni Doña Carmen at ang mahinang pagtawa ni Stella mula sa balkonahe. Ngunit hindi siya lumingon. Sa labas ng gate, huminto si Loren sa tapat ng isang imburnal na puno ng putik mula sa huling ulan. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal, isang mumurahing metal na ibinigay ni Jared noon bago ito yumaman. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad niya ito at hinayaang mahulog sa madilim at mabahong tubig. Ang tunog ng maliit na metal na lumubog sa putik ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng kanyang buhay. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Miguel. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa gitna ng papalubog na araw. Lumapit siya kay Loren at kinuha ang kanyang bag. "Handa ka na ba, Loren?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at malasakit. "Handa na ako, Miguel. Panahon na para simulan ang bagong bukas," sagot ni Loren habang sumasakay sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Jared mula sa bintana ng kanyang library ang marangyang kotse na sumundo kay Loren. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Bakit susunduin ang isang katulong ng ganoon kamahal na sasakyan? Sino ang lalaking iyon? Ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol nang may tumunog na doorbell. Isang lalaking nakauniporme ang nakatayo sa pinto. May hawak na isang pulang envelope na may selyo ng korte. "Mr. Jared, ito po ay isang court summons mula sa Phoenix Holdings," anunsyo ng lalaki. "Dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng inyong loan, kailangan nyo nang bayaran ang kabuuang halaga ng inyong utang sa loob ng 3 araw o kukunin ng kumpanya ang lahat ng inyong kolateral, kabilang ang kumpanyang ito at ang inyong mansyon." Ang pulang selyo sa papel ay tila isang sariwang sugat na nagpapaalala kay Jared na ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang.
Ang bawat patak ng tinta sa dokumentong yon ay simula ng kanyang wakas. Kailangan nating ipakita sa lahat na matatag pa rin ang kumpanya, Stella. Isang malaking party ang kasagutan. Doon ko rin iaanunsyo ang engagement natin. Kapag nakita ng mga investors na kampante ako, babalik ang tiwala nila sa akin. Ang boses ni Jared ay puno ng desperasyon habang pilit niyang itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hawak niya ang baso ng alak. Ang yelo sa loob nito ay lumilikha ng mahinang kalansing habang tumatama sa pader ng kristal. Sa harap niya, si Stella ay abala sa pagtingin sa mga katalogo ng mamahaling gown, tila walang pakialam sa pulang envelope ng korte na nakapatong pa rin sa lamesa ni Jared. Ang ilusyon ng kadakilaan ay mas mahalaga para sa kanila kaysa sa katotohanan ng kanilang pagbagsak. "You're right, sweetheart," sagot ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Kailangan nating ipakita sa lahat na tayo ang hari at reyna ng lungsod na ito. At gusto ko, sa gabing yon, wala nang makakaalala pa sa basurang si Loren. I want the most expensive diamond dress. I want everyone to envy me." Samantala, sa isang marangyang penthouse na abot-tanaw ang buong kislap ng lungsod, isang magkaibang mundo ang nagaganap. Nakatayo si Loren sa harap ng malawak na bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero sa kanyang sariling paningin. Wala na ang lumang jacket at ang mga bakas ng ulan at putik. Ang babaeng nasa salamin ay nakasuot ng isang eleganteng itim na gown na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay may taglay na lamig na tila yelo. Pumasok si Miguel sa silid. Bit-bit ang isang maliit na velvet box. Ang kanyang mga hakbang sa malambot na carpet ay hindi gumagawa ng tunog, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapalingon si Loren. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel nang makita ang pagbabagong anyo ng kanyang kliyente, ang kanyang kaibigan. "Ito na ang huling piraso para sa iyong bagong pagkatao, Loren," pabulong na sabi ni Miguel habang binubuksan ang kahon. Isang kwintas na gawa sa pinakapuro at makinang nangalingali ang tumambad sa kanila. Lumapit si Miguel sa likuran ni Loren upang isuot ang kwintas. Naramdaman ni Loren ang init ng mga daliri ni Miguel habang dahan-dahan itong dumidikit sa kanyang leeg. Isang sensitibong bahagi na nagdulot ng bahagyang panginginig sa kanyang balikat. Ang bawat pagkilos ni Miguel ay puno ng pag-iingat at respeto, malayo sa marahas na paghawak na naranasan niya kay Jared sa loob ng maraming taon. "Huwag kang matakot, Loren," bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Ang init ng hininga nito ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang pakiramdam. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi mo sa iyong sarili. Ipakita mo sa kanila na ang perlas na itinapon nila sa putikan ay mas makinang kaysa sa anumang diamanteng pilit nilang binibili. Tumingin si Loren sa kanyang refleksyon. Ang kwintas ay tila nagbigay ng huling kislap sa kanyang awtoridad. "Salamat, Miguel. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng dilim." Hinawakan ni Miguel ang mga balikat ni Loren at bahagyang pinihit ito upang magkaharap sila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng ingay ng mundo ay tila naglaho. May isang hindi maipaliwanag na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayang higit pa sa batas at pera. Ngunit bago pa man lumalim ang sandali, muling tumunog ang telepono ni Miguel sa ibabaw ng lamesa. Ang boses ng kanyang assistant ay nagdala ng mahalagang balita. "Sir, natanggap na ni Jared ang imbitasyon para sa Phoenix Holdings." Anunsyo ng boses sa kabilang linya. Inaasahan niya na ang presidente ng kumpanya ang darating sa kanyang anniversary party. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Loren. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanyang sariling pagkawasak. Ang ilusyon ng tagumpay ni Jared ay magsisilbing entablado para sa pinakamalaking kahihiyan
sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nanatili sa isipan ni Lauren habang nakatingin siya sa imbitasyong kulay ginto. Kapag nakita na niya si Jared na gumagapang sa lupa, magagawa pa kaya niyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong simula kasama ang lalaking nasa kanyang tabi? Sa isang madilim at eksklusibong kapehan sa dulo ng lungsod, pilit na itinatago ni Stella ang kanyang mukha sa ilalim ng malaking sombrero at itim na salamin. Ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa pagpukpok sa lamesang gawa sa kahoy, isang senyales ng matinding pagkabalisa na pilit niyang itinatago sa harap ni Jared. Ang mga utang niya sa pagsusugal ay unti-unti nang humahabol sa kanya at ang banta ng mga naniningil ay tila mga aninong laging nakabuntot. Sigurado ka bang walang makakaalam nito? Pabulong na tanong ni Stella sa lalaking nasa harap niya, isang tamtu na kilala sa pagkuha ng mga pinakasensitibong impormasyon. Gusto kong malaman kung sino ang totoong nagmamay-ari ng Phoenix Holdings. Kailangan kong malaman kung sino ang presidente. Na yan bago pa man ang party ni Jared. Tumango ang tamtu at iniabot ang isang maliit na recorder. Gagawin ko ang lahat, ma'am. Pero hindi madaling pasukin ang seguridad ng kumpanyang yan. Parang may pader na bakal na nakapaligid sa kanila. Hindi alam ni Stella, sa kabilang bahagi ng kumpanya ay may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, nakaupo si Miguel habang pinapanood ang surveillance footage sa kanyang laptop. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Inasahan na niya ang hakbang na ito ni Stella. Ang kasakiman ay laging nag-iiwan ng bakas. Gusto niyang malaman kung sino ang presidente, wika ni Miguel sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. I-leak mo ang impormasyon sa tamto ni Stella. Sabihin mo na ang presidente ng Phoenix Holdings ay isang matandang bilyonaryo mula sa Europa na naghahanap ng bagong mapaglalagakan ng kanyang yaman. At marahil, isang bagong asawa. Ito ang huling pain para sa isang taong tulad ni Stella. Ang impormasyong ito ay mabilis na nakarating sa kanya at gaya ng inaasahan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Kung babagsak man si Jared, naisip ni Stella ay may mas malaking isda siyang pwedeng hulihin. Nagsimula na siyang bumuo ng plano kung paano aakitin ang matandang bilyonaryo sa gabi ng party. Lingid sa kaalaman ni Jared na ang kanyang pakakasalan ay handa na siyang iwan sa gitna ng unos. Samantala, dinalaw ni Loren ang kanyang ina sa ospital. Sa halip na magdala ng mga mamahaling gamit, nagdala siya ng isang bungkos ng sariwang puting rosas. Maingat niyang inilagay ang mga bulaklak sa isang florera sa tabi ng kama ni Nanay Rosa. Ang bawat talulot ng rosas ay tila sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagbangon mula sa putik ng nakaraan. Nay, ang ganda ng mga rosas, di ba? Mahinahong sabi ni Lauren habang hinahaplos ang kamay ng kanyang ina. Parang tayo. Kahit gaano kadilim ang gabi, sisikat pa rin ang araw para sa atin. Pumasok si Miguel sa silid at tahimik na tumayo sa tabi ni Loren. Pinanood niya ang babaeng ito na sa loob ng ilang linggo ay nagpakita ng hindi matatawarang tatag. Nakita niya ang kaibahan ng kaputian ng mga rosas sa matapang na determinasyon sa mga mata ni Loren. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang isang matinding pagnanais na protektahan ang katahimikang ito. Nagsimula na ang pain, Loren. Ulat ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na bulong. Stella is taking the bait. Akala niya ay may mas mayamang lalaki siyang makukuha. She is planning to betray Jared even before their engagement. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Loren. Hindi na ako nagulat, Miguel. Ang mga taong katulad niya ay walang katapatan. Kahit sa sarili nila. Hayaan natin siyang managinip ng ginto bago niya matuklasan na ang hinahabol niya ay isang malalim na hukay. Sa huling gabi bago ang malaking kaganapan, bumalik si Lawrence sa kanyang tinutuluyang unit. Isang pulang envelope ang nakapatong sa kanyang lamesa. Ang formal na imbitasyon
para sa anniversary party ni Jared. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang bawat titik ng kanyang pangalan sa imbitasyon ay tila isang paalala ng kanyang misyon. Sa mansyon naman ni Jared, lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Habang nag-aayos si Jared ng kanyang mga papeles, narinig niya ang mahinang boses ni Stella na nakikipag-usap sa telepono sa balkonahe. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito, ngunit ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay naging sanhi ng pagkunot ng kanyang noo. "Sino ang kausap mo, Stella?" Tanong ni Jared nang pumasok ang babae sa loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at pagod. "Wala, sweetheart. Isang designer lang para sa isusuot ko bukas." Mabilis na sagot ni Stella, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Jared. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang itinatago ang telepono ay hindi nakatakas sa pansin ng lalaki. Ang binhi ng pagdududa ay tuluyan ng naitanim sa puso ni Jared. Habang papalapit ang oras ng kanyang tagumpay, ang mga pundasyon ng kanyang buhay ay dahan-dahan ng nagkakabitak-bitak, at ang tunog ng pagguho nito ay tila isang aninong papalapit ng papalapit sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang samyo ng mga sariwang dahon at ang amoy ng basang lupa sa maliit na farm sa labas ng lungsod ay tila isang haplos ng langit sa pagkatao ni Loren. Dito, malayo sa mapanirang mata ni Jared at sa nakakalasong presensya ni Stella, nahanap ni Loren ang isang sandali ng tunay na paghinga. Nakaupo si Nanay Rosa sa isang tumba-tumba sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng kulay at sigla pagkatapos ng matagumpay na operasyon. "Anak, tignan mo ang mga bulaklak na itinanim natin," mahinahong sabi ni Nanay Rosa habang itinuturo ang mga namumukadkad na gumamela sa paligid. Kahit gaano kalakas ang bagyong dumaan, kapag malalim ang ugat, muling sisibol ang ganda. Lumapit si Loren at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong uri ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Isang kalmado bago ang pagtama ng pinakamalakas na unos. Nang dapit hapon, naglakad si Loren at Miguel sa dalampasigan malapit sa farm. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na bulong ng kalikasan. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang tanawing tila ipininta para sa kanila. "Miguel, natatakot ako." Pabulong na pag-amin ni Loren. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na dagat. "Natatakot ako na pagkatapos ng lahat ng ito, baka mawala ang dating Loren na kilala ko. Baka lamunin ako ng puot at paghihiganti." Huminto si Miguel sa paglalakad at hinarap si Loren. Sa gitna ng dahan-dahang pag-ihip ng hangin, hinawakan ni Miguel ang magkabilang kamay ni Loren. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Loren sa gitna ng nagngangalit na emosyon. "Hindi mangyayari yon, Loren." Ang boses ni Miguel ay puno ng katiyakan at malalim na pagmamahal. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi pagiging masama. Ginagawa mo ito para sa dangal mo at para sa kaligtasan ng nanay mo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang kanyang muka at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Loren. Ipinikit ni Loren ang kanyang mga mata, ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan at ang amoy ng dagat na humahalo sa pabango ni Miguel. Sa isang bihirang pagkakataon, hinayaan ni Loren na lumabas ang kanyang kahinaan. Itinukod ni Miguel ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Loren. Binabalot siya sa isang protektadong yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat ng ito, tayo naman, Loren. Bulong ni Miguel, isang pangakong mas matamis kaysa sa anumang yaman sa mundo. Bubuo tayo ng sarili nating mundo, malayo sa ingay ng nakaraan. Ngunit habang nagaganap ang lirikong sandaling ito, sa kabilang bahagi ng mundo, ang kadiliman ay unti-unti nang nagtitipon.
Sa loob ng madilim na library ng mansyon, nakaupo si Jared sa harap ng kanyang lamesa. Ang bawat pagpatak ng segundo sa orasan ay tila isang paalala ng kanyang papalapit na pagkawasak. Kinuha ni Jared ang isang itim na kahon mula sa ilalim ng kanyang drawer. Ang tunog ng pagkasa ng bakal ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang baril. Isang sandatang hindi rehistrado na nakuha niya mula sa mga madidilim na koneksyon sa kalsada. Hinaplos ni Jared ang malamig na bakal ng baril. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabaliwan na dulot ng desperasyon. Hindi ako papayag na mawala ang lahat sa akin. Bulong ni Jared sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang multo na naghahanap ng mabibiktima. Kung babagsak man ako, tinitiyak kong may kasama ako sa hukay. Sa gabi ring iyon, habang inihahanda ni Lauren ang kanyang isusuot para sa party, naramdaman niya ang isang biglang panlalamig ng kanyang pakiramdam. Ang bawat dekorasyon sa party ni Jared ay nakahanda na. Ang mga ilaw, ang musika, at ang mga mamahaling pagkain. Ngunit sa ilalim ng ningning ng mga kristal na chandelier, may isang patalim na naghihintay at isang lihim na handa ng sumabog. Ang kalmado sa dalampasigan ay napalitan ng bigat ng hangin sa loob ng lungsod. Ang bawat panalangin ni Lauren para sa kapayapaan ay tila nilalamon na ng kaba sa kanyang dibdib. Ang huling gabi ng pagpapanggap ay tapos na at ang bukas ay magdadala ng isang katotohanang walang sinuman ang handang harapin. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier sa loob ng Grand Ballroom ay tila nanggigising sa bawat sulok ng mansyon. Ang bango ng mga mamahaling pabango at ang amoy ng masasarap na pagkain ay humahalo sa himig ng isang quartet na tumutugtog ng banayad na klasikal na musika. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Jared, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, habang pilit na pinatitigas ang kanyang mukha sa harap ng mga business partners at matatandang investors. Isang matagumpay na 10 taon para sa aming kumpanya. Anunsyo ni Jared sa gitna ng palakpakan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na tila walang anumang banta ng pagkalugi. Ang marahang pagtama ng mga kristal na baso sa gitna ng tawanan ay nagbibigay ng ilusyon ng isang perpektong gabi. Sa tabi niya, si Stella ay lalong nagniningning sa kanyang suot na gown na puno ng kumikinang na bato. Ang bawat kislap nito ay tila isang nakakainsultong paalala ng kanyang pagtataksil kay Lauren. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ang tensyon ay nagsisimula nang bumitak sa loob ng pamilya. Sa loob ng powder room, ang marahas na pagbukas ng pinto ay sinundan ng matalim na boses ni Doña Carmen. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga sikreto mo, Stella? Pabulong na sigaw ni Doña Carmen habang dinuduro ang kanyang magiging manugang. Narinig ko ang tawag mo kanina. Baon ka sa utang sa sugal at ngayon ay balak mo pang lokohin ang anak ko? You gold digger! Isang maling galaw mo lang, hinding-hindi ka makakapasok sa pamilyang ito. Huwag mo akong takutin, Doña Carmen. Sagot ni Stella. Ang kanyang boses ay naging matigas at nawala ang tamis. Kailangan niyo ako dahil ako lang ang pwedeng makakuha ng loob ng mga investors ngayon. At kung babagsak man si Jared, sisiguraduhin kong wala kayong matitira kahit sentimo. Kaya tumahimik ka na lang at isuot mo ang pekeng ngiti mo. Habang nagaganap ang away sa loob, si Jared ay lalong pinapawisan sa gitna ng ballroom kahit na malamig ang aircon. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng simpleng polo barong ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi nakikisama sa saya. Sir Jared, kailangan na nating pag-usapan ang mga overdue na bayad sa mga supplier. Pabulong na sabi ng isa sa kanila. Ayaw naming gumawa ng eksena rito. Pero kung hindi kayo magbibigay ng tseke ngayong gabi, bukas na bukas ay kukunin namin ang mga kagamitan sa kumpanya mo. Umalis muna kayo rito. Hindi niyo ba nakikitang may party? Ang boses ni Jared ay nanginginig sa galit at takot sa mawawalang hiya o dangal sa harap ng mga bisita. Darating na ang investor mula sa Phoenix Holdings
babayaran ko kayo bukas. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay nagpatahimik sa mga taong nasa malapit sa pintuan. Pumasok si Miguel. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore ng kapangyarihan. Agad siyang nilapitan ni Jared. Ang mukha ng huli ay tila nakakita ng isang tagapagligtas. Attorney Miguel, salamat at nakarating ka. Bati ni Jared. Pilit na pinatitigas ang kanyang nanginginig na boses. Nasaan ang presidente ng Phoenix Holdings? Gusto ko na siyang makilala at mapirmahan ang ating bagong partnership. Misteryosong ngumiti si Miguel. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin sa kanyang mamahaling relo. Nasa labas na ang aming presidente, Mr. Jared. Hinihintay lang ang tamang sandali. Nararamdaman ni Jared ang malamig na bakal ng baril sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit dito. Isang huling proteksyon sa isang mundong unti-unti nang naglalaho. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang huling alas ay maaaring hindi sapat. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa ballroom. Ang tanging naiwang liwanag ay ang spotlight na nakaturo sa malaking pintuan. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang tunog ng isang marangyang sasakyang huminto sa labas ng balkonahe. Ang bawat hininga ng mga bisita ay tila napigilan habang hinihintay ang pagpasok ng pinakamakapangyarihang tao sa gabing iyon. Nagsimulang tumugtog ang isang mas malalim at mas seryosong musika. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa pinto. Habang sa labas, ang anino ng isang babae ay dahan-dahang lumilitaw sa gitna ng kadiliman. Ang pagbagsak ng kumpanya ni Jared ay hindi na lamang isang banta. Ito ay nagsimula na at ang katarungan ay nakasuot ng isang napakagandang pulang gown. Ang dahan-dahang pagbukas ng dambuhalang pintuan ng ballroom ay lumikha ng isang mahabang anino na tila humahati sa kintab ng marmol na sahig. Ang lahat ng usapan ay biglang naputol. At ang tanging naririnig na lamang ay ang mahina at ritmikong tunog ng matitigas na takong ng sapatos na tumatama sa sahig. Isang tunog na tila bawat hakbang ay may dalang bigat ng isang hatol. Sa gitna ng nakakasilaw na spotlight, isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila naglalaboy na apoy sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle pa itaas. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalalamutian ng nagniningning na kwintas na perlas at diamante. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan, isang imaheng malayo sa basang-basa at maduming babaeng ipinagtabuyan sa ulan, ilang linggo lamang ang nakalilipas. Loren? Ang pabulong na sambit ni Jared ay tila isang hangin na mabilis na naglaho. Ang kanyang baso ng alak ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang paningin ay naguguluhan. Ang kanyang utak ay pilit na itinatanggi ang katotohanang nasa harap niya. Anong ginagawa ng basurang yan dito? Ang matinis na boses ni Stella ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga bisita. Security! Bakit niyo hinayaang makapasok ang pulubing ito? Kaladkarin niyo siya palabas. Dahil sa matinding takot na masira ang kanyang pinakaimportanteng gabi, mabilis na lumapit si Jared kay Lauren. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Itinaas ni Jared ang kanyang kamay. Akmang sasampalin si Lauren upang patahimikin ito at mabilis na paalisin. Wala kang karapatang magpunta rito, Lauren. Sisirain mo lang ang lahat. Sigaw ni Jared. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Jared sa pisngi ni Lauren, isang matikas na kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso. Si Miguel. Sa isang mabilis at siguradong pagkilos, inilayo ni Miguel si Jared at tumayo sa harap ni Lauren bilang isang matibay na pader ng proteksyon. Huwag mong susubukang hawakan ang presidente ng Phoenix Holdings, Mr. Jared.
Ang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat ng mga bisita. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa loob ng silid. Sina Doña Carmen at Stella ay tila naging mga rebulto ng asin, hindi makapaniwala sa narinig. Ang pulubi na kanilang minaltrato at hinamak ay ang mismong taong may hawak ng kanilang kapalaran. Dahan-dahang lumapit si Loren kay Jared. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha o takot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang uri ng lamig na tila yelo na dumidikit sa balat ni Jared. Huminto siya sa harap nito. Ang kislap ng kanyang kwintas ay tila nanunukso sa naghihingalong dangal ng kanyang asawa. Nagulat ka ba, Jared? Ang boses ni Loren ay mahina, ngunit sapat na upang marinig ng lahat ng naroroon. Ang akala mo ba ay habang buhay akong mananatili sa putik na iniwan mo sa akin? Nakalimutan mo yata na ang pusong sinugatan mo ay may kakayahan ding bumangon at lumaban. O inilabas ni Miguel ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang puno ng mamahaling pagkain. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Jared. Narito ang mga dokumento, Mr. Jared. Anunsyo ni Miguel habang isa-isang inilalatag ang mga papel. Dahil sa hindi mo pagbabayad sa takdang oras at sa paglabag sa mga kondisyon ng loan, ang Phoenix Holdings ay formal nang kinukuha ang lahat ng iyong shares sa kumpanya. At hindi lang yan, ang titulo ng mansyong ito ay opisyal na ring nailipat sa pangalan ni Mrs. Loren. Naramdaman ni Jared ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang patungo sa loob ng kanyang taksido kung saan nakatago ang malamig at mabigat na baril. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang uri ng kabaliwan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang hiya, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay tila buhangin na tinatangay ng hangin sa harap ng babaeng dating nagmamakaawa sa kanya para sa limos. Hindi ito totoo, sigaw ni Jared. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. Magnanakaw ka, Loren. Ginamit mo ang pera ko para sirain ako. Ngumiti si Loren. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Wala akong ninakaw sa iyo, Jared. Ang lahat ng ito ay bunga ng sarili mong kasakiman. Ang tiket na itinuring mong basura, iyon ang naging susi para mabawi ko ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Habang ang mga bisita ay nagsisimula ng mag-alisan sa takot at gulo, ang tensyon sa pagitan ni Loren at Jared ay tila isang kable na malapit ng maputol. Ang kamay ni Jared ay mahigpit ng nakakapit sa baril, habang si Miguel ay nakahanda ng sumugod sa anumang sandali. Ang gabi ng anibersaryo ay tuluyan ng naging gabi ng paniningil. Ang dahan-dahang paghakbang ni Loren sa gitna ng nagkagulong ballroom ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga abo ng kanyang nakaraan. Ang bawat pares ng mata ng mga bisita ay nakatuon sa kanya, puno ng paghatol at hindi maipaliwanag na pagkahiya para sa pamilya ni Jared. Ang bango ng mamahaling pagkain ay tila naging mapait na amoy ng pagkabulok sa gitna ng katotohanang inilalantad ni Loren. Akala mo ba ay naitago mo ang lahat, Jared? Ang boses ni Loren ay malinaw at matatag. Bawat pantig ay tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. Habang nakaluhod ako sa ulan, nagmamakaawa para sa buhay ng nanay ko. Nilulustay mo ang pera ng kumpanya para sa diamanteng suot ng babaeng ito. Binenta mo ang iyong dangal para sa isang panandaliang aliw. At ngayon, ang lahat ng iyong kasinungalingan ay tuluyan ng lulubog kasama mo. Tumingin ang mga investors kay Jared ng may matinding pandidiri. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa buong silid. Sa isang iglap, ang imahe ni Jared bilang isang matagumpay na negosyante ay nagkapit-pitak, nagmukhang isang hungkag na balat kayo sa harap ng lahat. Nang maramdaman ni Stella na
Ang barko ni Jared ay tuluyan ng lumulubog. Mabilis siyang lumayo sa tabi nito. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng lambing ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ekspresyon. Hinubad niya ang kanyang singsing sa engagement. Ang singsing na ipinagmalaki niya kay Lauren at marahas itong ibinato sa dibdib ni Jared. "Wala ka nang silbi sa akin, Jared," sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagtataksil. "Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay kontrolado mo ang lahat? Isang hangal ka lang pala na nagpaloko sa isang katulong mo. Huwag mo na akong idadamay sa kabaliwan mo. Tapos na tayo." Isang malakas na pagbukas ng pinto ang muling bumasag sa tensyon. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na leather jacket. May mga bakas ng tato sa braso at may matitigas na mukha. Ang marahas na pumasok sa ballroom. Ang kanilang mga hakbang ay mabibigat at ang kanilang presensya ay nagdala ng isang uri ng takot na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. "Stella!" sigaw ng isa sa mga lalaki. "Akala mo ba ay matatakasan mo ang utang mo sa amin? Nasaan ang 10 milyong piso na natalo mo sa kasino? Oras na para magbayad? O baka gusto mong isama ka na lang namin sa aming biyahe?" Naputol ang hininga ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang pilit siyang umaatras sa pader. Ngunit wala siyang matakbuhan. Marahas siyang hinawakan ng mga lalaki sa kanyang braso. Ang kanyang mamahaling gown ay nagkaroon ng punit dahil sa lakas ng kanilang pagkakahawak. Ang kanyang mga tili ay tila isang ingay na walang sino mang gustong pakinggan habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang kahihiyan ay nasaksihan ng bawat taong naroroon. Dahil sa matinding pressure at sa pagkakaalam na nawala na sa kanya ang lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang kayamanan, at pati na ang kanyang kaisa-isang kakampi, tuluyan ng bumigay ang katinoan ni Jared. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa isang uri ng desperasyon na tila isang hayop na nasasabitan ng bitag. Mabilis niyang inilabas ang baril mula sa loob ng kanyang taksido. Ang malamig at itim na bakal ng sandata ay nakaturo ng diretso sa dibdib ni Lauren. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang hininga. "Ikaw ang may kasalanan nito, Lauren." Galing ni Jared. Ang kanyang boses ay naging paos sa matinding emosyon. "Dapat ay namatay ka na lang kasama ng nanay mo sa ulan. Sinira mo ang buhay ko. Kung hindi ako magkakaroon ng lahat, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira." Hindi kumibo si Lauren. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Jared. Ngunit sa likuran niya, naramdaman niya ang mabilis na pagkilos ni Miguel. Nang akmang hihilahin na ni Jared ang gatilyo, mabilis na sumugod si Miguel. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Jared at itinulak ito paitaas. Ang isang malakas na putok ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, nagdulot ng pagbagsak ng ilang piraso ng kristal mula sa kisame at ang pagtili ng mga bisitang mabilis na nagtatakbuhan palabas. Nagkaroon ng matinding agawan sa baril. Ang bawat pagkilos ni na Miguel at Jared sa sahig ay may kasamang tunog ng mga nababasag na plato at mga natutumbang lamesa. Sa huli, dahil sa tulong ng mga security guard ni Miguel, tuluyan ng nakubkob si Jared. Ang kanyang baril ay naitapon sa malayo at ang kanyang mga kamay ay marahas na ipinako sa likuran. Kasabay nito, ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagsimula ng pumasok sa bintana, nagpapakulay sa buong ballroom ng isang matinding banta ng katarungan. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa marmol ay tila isang dahan-dahang pagsara ng kabaong para kay Jared. Nanginginig na lumapit si Miguel kay Lauren at niyakap ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ni Miguel at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay naging tanging sandigan ni Lauren sa gitna ng kaguluhan. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa amoy ng ulan
na pumapasok mula sa bukas na bintana. "Ligtas ka na, Loren," pabulong na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot para sa buhay ng babaeng mahal niya. Tapos na ang lahat. Pinanood ni Loren si Jared habang kinakaladkad ito ng mga pulis palabas. Ang kanyang asawa ay tila isang basang sisiw na ngayon. Nawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Naiwan na lamang ang isang lalaking durog at puno ng pagsisisi. Ngunit para kay Loren, ang mga luhang dumadaloy sa mukha ni Jared ay huli na para sa anumang kapatawaran. Ang gabi ng paghuhubad ng maskara ay natapos na at ang katotohanan ay iniwan silang dalawa ni Miguel sa gitna ng isang wasak na ballroom. Wasak ngunit puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Ang bawat tunog ng bakal na naglalapat at ang malamig na kalansing ng matungangom susi sa loob ng presinto ay tila isang malungkot na musika na nagtatapos sa mahabang gabi ng kaguluhan. Sa loob ng isang maliit at madilim na selda, nakaupo si Jared sa sahig. Ang kanyang dating mamahaling tuksido ay punit-punit na at puno ng mantsa ng pawis at dumi. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, naiwan na lamang ang isang bakas ng matinding takot at hindi maipaliwanag na pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Loren sa rehas. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng katahimikang tila isang malalim na lawa pagkatapos ng bagyo. Nakatingin siya kay Jared nang walang halong galit o puot, kundi isang matinding kawalan ng pakiramdam. Loren, pakinggan mo ako." Pagmamakaawa ni Jared habang pilit na lumalapit sa rehas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pilit na humahawak sa malamig na bakal. "Nagkamali ako, alam ko yon. Nilito lang ako ni Stella. Pero mahal kita, Loren. Naalala mo ba ang mga panahong nagsisimula pa lang tayo? Maawa ka sa akin. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Ikaw na ang may-ari ng lahat. Pakiusap, bawiin mo ang mga demanda." Tiningnan ni Loren ang lalaking minsan niyang sinamba at inalay ang buong buhay. Sa bawat salita ni Jared, wala na siyang maramdamang kurot sa kanyang puso. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Jared ay tila mga patak ng ulan na walang kabuluhan sa tuyong lupa. "Pinatawad na kita, Jared." Ang boses ni Loren ay mahina, ngunit may dalang bigat ng isang pinal na desisyon. "Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng anumang bakas mo sa puso ko. Pinatawad na kita dahil para sa akin, wala ka na sa buhay ko. Patay na ang Jared na minahal ko at ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na kailangang pagbayaran ang bawat kasalanang ginawa niya." Tumalikod si Loren at dahan-dahang naglakad palabas. Iniwan ang mga galing at sigaw ni Jared na tila isang multo sa dilim. Samantala, sa labas ng malaking mansyon na ngayon ay opisyal ng pagmamay-ari ni Loren, nakatayo si Doña Carmen sa tapat ng naglalakihang gate. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay sa mga lumang plastic bag at sako. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na dahil kinuha ng mga maniningil ng utang. Nakatingin siya sa bahay na dati niyang pinagharian nang may matinding inggit at pait. Ang mga kapitbahay na dati niyang minamaliit ay naroon na ngayon, nagbubulungan at pinagtatawanan ang kanyang pagbagsak. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya habang naglalakad siya patungo sa kalsada. Walang tiyak na patutunguhan, kundi ang hirap na dati niyang ipinataw kay Loren. Tungkol naman kay Stella, wala nang balita ang nakarating sa kanila pagkatapos siyang kaladkarin ng mga maniningil ng utang. Ang tanging naiwan ay ang kanyang sirang singsing sa sahig ng ballroom, isang piraso ng metal na walang halaga, katulad ng kanyang mga pangako at kasakiman. Ang kanyang kagandahan na ginamit niyang sandata ay tuluyan ng kumupas sa gitna ng takot at pagtatago. Pagbalik ni Loren sa kanyang opisina sa Phoenix Holdings, inilapag niya ang huling dokumento sa ibabaw ng lamesa. Kasama niya si Miguel,
na tahimik na nagmamasid sa kanya ng may matinding paghanga. Kinuha ni Lauren ang panulat at nilagdaan ng papel na nagsasaad ng pagbibigay ng buong kumpanya ni Jared sa isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at bauhan. Hindi ko kailangan ang perang ito, Miguel, sabi ni Lauren habang ibinibigay ang folder sa kanya. Ang perang ito ay puno ng luha at sakit. Gusto kong gamitin ito para makapagsimula muli ang ibang mga babaeng katulad ko. Ang tanging kailangan ko ay ang kapayapaan para sa aming dalawa ni nanay. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Lauren. Ang init ng kanilang balat na naglalapat ay nagbigay ng isang matinding pakiramdam ng kaligtasan. Napakabuti ng puso mo, Lauren. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, pinili mo pa ring maging liwanag sa gitna ng dilim. Sabay silang lumabas ng gusali, sinalubong ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat hakbang ni Lauren sa kalsada ay tila mas magaan na ngayon. Wala na ang mga kadena ng kahapon. Ang tanging naiwan ay ang mga guho ng kasakiman ni Jared at Stella. Mga guhong magsisilbing paalala na sa huli, ang katotohanan at ang pagmamahal sa sarili ang laging magtatagumpay. Nang sumakay sila sa sasakyan, tumingin si Lauren sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang sugatang asawa, kundi isang reyna na muling nabuo mula sa kanyang sariling abo. Ang bawat sinag ng araw na dahan-dahang gumagapang sa berde at malalagong dahon ng mga puno ng kape ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa balat ni Lauren. 2 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ang ingay ng lungsod at ang nakakabinging putok ng baril sa ballroom. Dito, sa maliit na hasyenda sa paanan ng bundok, ang tanging maririnig ay ang masayang huni ng mga ibon at ang mahinang kalansing ng baso habang naghahanda ng kape sa balkonhe. Nakaupo si Nanay Rosa sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan habang pinapanood ang mga apo ng kanilang mga tauhan na naglalaro sa malawak na damuhan. Ang kanyang kalusugan ay ganap nang naibalik at ang bawat tawa niya ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumapit si Lauren at iniabot ang isang mainit na tasa ng kape sa kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay. Wala nang bakas ng putik, wala nang nanginginig na takot. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay may taglay na katiyakan at lakas. Kinuha ni Lauren ang isang lumang libro mula sa lamesa. Sa loob nito, maingat na nakaplastik at ginawang krip ng libro ang orihinal na tiket sa loto na nagpabago ng kanyang buhay. Alam mo, Nay, pabulong na sabi ni Lauren habang hinahaplos ang plastik ng tiket. Ang swerteng dala ng maliit na papel na yon ay hindi ang 300 at 35 milyong piso. Ang tunay na swerte ay ang pagkakataong mahanap ko ang aking sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang mapagtanto na hindi kailanman nakadepende ang halaga ko sa isang lalaking hindi marunong rumespeto. Naramdaman ni Lauren ang isang pares ng matitigas at mainit na bisig na dahan-dahang pumalibot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang pamilyar na bango ng sandalwood ay agad na nagbigay ng kislap sa kanyang mga mata. Si Miguel. Isinandal ni Miguel ang kanyang baba sa balikat ni Lauren. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng pagmamahal. Ang lalim yata ng iniisip ng asawa ko. Malambing na biro ni Miguel sa Taglish. Are you thinking about the office? Sabi ko naman sa'yo, ang foundation ay maayos na pinapatakbo ng team mo. You deserve this break, Lauren. Humarap si Lauren kay Miguel at dahan-dahang hinaplos ang mukha nito. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, hindi kailanman nagbago ang pagtingin ni Miguel sa kanya. Isang pagtinging puno ng paghanga at paggalang. Hindi siya kailanman tinratong pulubi o katulong, kundi isang katuwang sa lahat ng bagay. Hindi ko iniisip ang kumpanya, Miguel, sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Iniisip ko lang kung gaano ako kapalad, na sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko,
Ikaw ang naging gantimpala ng langit sa akin. You taught me that love isn't about sacrifice alone. It's about growing together. Marahang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Loren at idinikit ito sa kanyang puso. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Loren. Ako lang ang naging saksi sa iyong paglipad. I promise to hold your hand through every morning we share. Just like this. Naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng hardin, kung saan ang mga puting rosas ay namumukadkad ng husto. Wala na silang balita kay Jared, na balitang nasa loob pa rin ng kulungan at unti-unting kinakain ng sarili niyang pagsisisi. Si Stella naman ay nananatiling isang anino ng nakaraan, isang babala sa bawat taong nilalamon ng kasakiman. Ang aral na iniwan ng bagyo ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dangal na kayang panindigan at sa kapatawarang ibinibigay natin sa ating sarili upang muling mabuhay. Ang pagpapatawad ni Lawrence sa kanyang mga kaaway ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi isang paraan upang hindi na sila magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong hasyenda, sumandal si Loren sa dibdib ni Miguel. Pinanood nila ang paglitaw ng unang bituin sa kalangitan. Ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam ni Loren na bukas may isang bagong umaga na muling darating. Isang umagang puno ng pag-asa, paghilom at wagas na pag-ibig.